overcome and give us your word. Every heart will know, every eye will see that you alone are worthy. All my days you are with me, and all my life I will give you glory. Praise our hands, for you are able, and I know that you are faithful. Day will come when I feel I am to call my name into my heart. You speak. You remind me of your unfailing love. Shower me with blessings from above. Every heart will know, every eye will see that you alone are worthy. All my days you are with me, and all my life I will give you glory. Praise our hands, for you are able, and I know that you are We rise because you are faithful. We dance because you are faithful, Lord. We rise because you are faithful. We run because you are faithful. We dance because you are faithful, Lord. We rise because you are faithful. We run because you are faithful. We dance because you are faithful, Jesus. We live for your faithful, Jesus. All my days you are with me, and all my life I will give you glory. We raise our hands, for you are able, and I know that you are faithful. All my days you are with me, and all my life I will give you glory. We raise our hands, for you are able, and I know that you are faithful.
promise deep down in my heart that you will never leave me and never will part. So through every trial, no, I won't back down. My Lord and Savior, yes, you wear the crown. When you rose over death, you claimed the victory. So I rise every day, for you have set me free. Your power, your promise is here. You breathe hope in us. When questions surround me, your answer is clear. Your word reminds me, no doubt, no more fear. In all this darkness, Lord, you are the light. Your love reminds me to fight the good fight. When you rose over death, you claimed the victory. So I rise every day, for you have set me free. Your power, your promise is here. You breathe hope in us. Lord, we lift you up. Your glory shines in here. When my strength runs out, that's when your love appears. Your power, your promise is here. You breathe hope in us. Under your grace we move forward, and we see your purpose unfold. Lord, every battle you conquer, and you bring us life with your hope. Under your grace we move forward, as we see your purpose unfold. Lord, every battle you conquer, and you bring us life with your hope. When you rose over death, you claimed the victory. So I'll rise every day, for you have set me free. Your power, your promise is here. You breathe hope in us. Lord, we lift you up. Your glory shines in here. When our strength runs out, that's when your love appears. Your power, your promise is here. You breathe hope in us. Your power, your promise is here. You breathe hope in us. Your power, your promise is here. You breathe hope in Magandang araw mga ka-faithful. Kamusta po kayo sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, or maging sa inyong business? I hope okay lang po kayo dyan. Ayan, 12 days na lang po at Christmas na. Konti na lang po at matatapos na po ang 2020. Excited na po ba kayo? Ayan, naihanda na po ba natin yung mga plano natin for 2021? Kung hindi pa po, we still have enough time para i-prepare po ang mga yan at maihanda po natin ang ating sarili sa bagong taon. Yan. And so, I believe excited na rin po kayo na awitan at sambahin ang ating Panginoon. Ganon din po ang pakikinig sa kanyang salita. Kaya bago po tayo mag-continue, ini-invite ko po yung bawat isa to please open your Bible with you sa Psalm 103 verses 1 to 5. At samahan niyo po akong basahin ang salita ng Panginoon. Sige po, it says here, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Ang sarap pong basahin ng salita ng Diyos, diba? Nakaka-revive po ng soul, ng spirit, yung salita ng Diyos, especially if you are undergoing something, tapos maririnig mo yung ganitong salita ng Panginoon, mababasa mo yung ganitong salita ng Panginoon. Sobrang nakakatuwa po, ang sarap po sa pakiramdam. Kaya naman po, inaanyayahan ko po yung bawat isa to please open this online service with prayer. Sige po, mga ka-faithful, ipikit po natin ang ating mga mata. Heavenly Father, we thank you, Lord God, para sa panibagong pagkakataon na ito, sa panibagong opportunity para sambahin ka po namin at para marinig namin ang inyong tinig. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami that you have reserved something great, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa araw na ito. We pray yung aming mga puso, buksan niyo po at ihanda niyo po as we worship you, as we listen to your word, Panginoon. Nawa po ma-absorb po namin kung ano po yung gusto niyong matutunan namin sa araw na ito. And Father, we pray na para po sa mga nangangailangan ng healing, Father, we pray na makasumpong po ng kagalingan ang mga taong ito mula sa inyo, Father. We also pray, Lord God, para dun sa mga taong naguguluhan, Lord, dumadaan sa mga mahihirap na sitwasyon, Lord Jesus. We pray, Father, for your mighty embrace sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, indeed, satisfy us this morning with your unfailing love. And Lord, whatever man po yung pwedeng maghadlang upang maranasan namin ang kalapitan sa inyong presensya, wasakin niyo po ito, tanggalin niyo po ito sa pangalan ni Jesus, Lord. At hayaan mo po na malaya kaming makasamba sa inyo in spirit and in truth, Father. Lord, we pray for the guidance of the Holy Spirit. We pray for the power of the Holy Spirit na mag-manifest, Lord Jesus, in this online service. Lord God, maging sa mga live services ng buong faithful na ginaganap sa mga oras na ito. Lord, salamat po. Ikaw nawa po, Panginoon, ang maitaas namin sa araw na ito, Lord Jesus. Let the fruit of the Holy Spirit, Lord God, continue to manifest in our lives, Lord Jesus. Salamat po. This is our prayer covered by the blood of Jesus. Amen and amen. Mga ka-faithful, maraming salamat po. Ihanda na po natin ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoon kasama ang Sokay Team. Blessed morning po, Faithful Jesus. Ito pong araw na ito ay para sa atin upang magpasalamat, bigyan ng parangal ang ating Panginoong Hesus. Sama-sama po tayo. Salamat, Panginoon, sa nagdaang taon. Salamat at mas maganda pang mga bagay ang parating sa amin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat
pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Salamat sa nagdaang Salamat, O Diyos! Salamat, Panginoon! Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang pagkatakot, Walang pagkatakot, walang pangangamba, ngayon iyo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Salamat sa nagdaang taon. salamat, salamat! Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, Mas mainam, mas mabuti. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. salamat! Salamat, O Diyos! Pinupuri namin ang pangalan mo! Salamat, salamat, O Diyos! Hallelujah! Idaan po natin ang ating pasasalamat sa pagpuri at pagsayaw sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyo, O Diyos! Halina, magpuri, sumayaw, dakilain natin siya! Mag-awitan, magsayawan, ipagdiwang kabutihan ni Jesus na manunubos ng buong mundo. Halina, sumayaw ng buong gala, sumayaw ng sumayaw, buong puso't lakas. Ihandog ang lahat-lahat ng papuri sa ating Diyos. Di mapapantayan ang kanyang kabutihan. Hallelujah! Ito po ang ating pagkakataon upang isayaw ang ating papuri sa Kanya. Pasigawan, ipagputing ang katapatan ng ating Diyos. Pag-ibig niya'y di nagbabago, nang hawakan ng kanyang pangako. Hallelujah! Halina, sumayaw ng buong dala, sumayaw ng sumayaw, buong puso lakas. Ihandog ang lahat-lahat ng papuri sa ating Diyos. Di mapapantayan ang kanyang kabutihan. Sumayaw, sumayaw ng buong dala, sumayaw, sumayaw, buong puso't lakas. Sumayaw, sumayaw ng buong dala, sumayaw, sumayaw, buong puso't lakas. Sumayaw ng buong dala, sumayaw ng sumayaw, buong puso't lakas. Ating ihandog Ihandog ang lahat ng papuri, lahat ang lahat ng papuri sa pagsamba. ating Diyos. Di mapapantayan
namin iniaalay. Sa iyong katapatan at kabutihang hindi nagbabago. At sa pangako mo na noon, ngayon at magpakailanman, kasama po namin kayo. Tanggapin niyo mula sa amin pong puso ang aming pagsamba. Panginoon ng aking buhay, Ikaw ang ilaw sa aking daan. Sa iyong kabutihan, ako'y mananahan at aawitan kang walang hanggan. Ako'y tinumbos sa kasalanan. Binago ng iyong pagmamahal. Sa iyong katapatan, ako'y mananahan at aawitan kang walang hanggan. Sasambahin, ika'y papupurihan, laging nanaisin iyong kalooban. Sasambahin, ika'y papupurihan, Panginoon ng aking buhay. Ako'y tinumbos sa kasalanan. Binago ng iyong pagmamahal. Sa iyong katapatan, ako'y mananahan at aawitan kang walang hanggan. Sasambahin, ika'y papupurihan, laging nanaisin iyong kalooban. Sasambahin, ika'y papupurihan, Panginoon ng aking buhay. Di ka nagbabago, di nagkukulang, dakilang iyong katapatan. Di ka nagbabago, di nagkukulang, dakilang iyong katapatan. Di ka nagbabago, di nagkukulang, dakilang iyong katapatan. Sasambahin, ika'y papupurihan, laging
nga po na napakasarap sumamba sa ating Panginoon, di ba po? Maraming salamat sa Katie for ushering us sa presence ng ating Panginoon. Pero hindi pa po nagtatapos dyan ang ating pagsamba. Meron pa pong isang form, and that is through our giving, na nagagamit po sa mission natin para sa ating Panginoon. Sige po, please allow me to read to you Luke chapter 21 verses 1 to 4. It says here, Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, and he saw a poor widow put in 2 copper coins, and he said, "Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all of them, for they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all she had to live on." So in this verse, makikita po natin na hindi po nakatingin ang Panginoon sa amount ng ibinibigay po natin. Nakatingin ang Lord sa puso natin kung papaano po natin ibinigay sa Kanya ang mga kaloob na ito. At nawa po buong puso po nating ibigay ito sa Panginoon, kasi po ang bawat sakripisyong ibinibigay natin sa Kanya, pinapalitan niya po ito ng mga rewards dahil nakikita niya na nagtatapat tayo sa kabila ng mga challenges na kinakaharap natin. So ngayon po, ito po yung mga ways on how we can give. Sige po mga ka-faithful, kung ready na po kayo, samahan niyo po akong manalangin muli. At ngayon naman po, hinihilingan ko po kayo na kayo din po mismo. I-lay hands niyo po yung inyong mga offerings at ibulong natin sa Panginoon kung ano yung dinidesire ng puso natin. Kung ano yung ating hinihiling sa Kanya. Sige po, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this opportunity to give. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga dinadaanan, Lord Jesus, ipinapakita niyo pa rin po sa bawat isa sa amin that you are faithful. Lord, we pray na ang bawat kaloob na ibibigay namin sa inyo ngayong araw na ito, Lord, ay tunay na magamit, Panginoon, para sa inyong kaharian, Ama. Lord, para magawa yung mga mission na ipinapagawa mo sa amin, Lord God, bilang isang church. Lord, salamat po, nawa po, pagpalain niyo po ang lahat ng mga magbibigay, Father, and those who have the heart to give pero hindi po sila able, we pray na i-bless niyo po sila, Panginoon, nang sa gayon sa susunod na linggo, Father God, sa susunod na mga araw, Panginoon, Lord, may maibibigay na po sila sa inyo, Father. Lord, salamat, Lord Jesus, dahil naniniwala kami, Lord, na hindi mo po kami pababayaan. We pray for your mighty provision. We pray, Father, for your mighty protection sa bawat isa sa akin. Nawa po sa maliit na sakripisyong ito, Panginoon, Lord, ay malugod ka sa aming mga buhay. Lord, salamat, salamat. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang makitang patuloy na kumikilo sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. It's another beautiful Sunday, Faithful. Narito ka rin ba dahil gusto mong mas mapalapit kay Lord at maalala ang mga pangako niya? Parehas tayo. I am Jamie from Faithful, and I am here to invite you join us here at Faithful Everywhere, every day. If you miss our after-service fellowship at Kumustahan, huwag kayong mag-alala dahil we still have that even if we are online. Right after this Sunday service, we invite you to join our prayer and fellowship rooms via Zoom. Just use the Zoom link and code flashed on screen
para makasama sa kumustahan at prayers as one faithful. Kung meron ka namang gustong ipag-pray o i-share but you need a smaller group, then perfect para sa'yo ang pagsali sa faith group. I meet my faith group online. At masasabi kong this is really a safe space for all of us. So if you're looking for a safe space, join a faith group now by going to faithfuljesuschurch.org/faithgroups or send us a message here on Facebook. Naririnig niyo na ba ang Christmas songs? Nararamdaman niyo na ba ang malamig na simoy ng hangin? Christmas is just around the corner and we want to celebrate the holiday spirit with you. Mayroon tayong sambang gabi services every Wednesday at 5 p.m. and we have online events and activities daily. Kaya para laging updated, let's follow Faithful Jesus Church here on Facebook. Dahil Pasko na nga, may gift pa para sa atin si Lord. Bukod sa ating online service na streaming ngayong 10 a.m. at 4 p.m., mayroon din tayong on-site service sa Faithful Muntinlupa on December 20. Alam kong nakaka-excite to, pero dahil hanggang 60 attendees lang ang pwede per service, let's make sure to register online bago pumunta. The link is shown on screen, kaya register na and don't forget to be safe. We will now begin the service, pero wag natin kalimutan na mag-like, subscribe, and share. Reaching people for God is now just a click or tap away. Alam kong handang-handa na tayo, kaya let us all together declare Faithful's 2020 vision. I believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, whose love and destiny I will live in. I'm a lover, I'm a worshipper, I'm a giver, supporter, peacemaker. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my campus, we will seek the Lord. As for me and my workplace, we excel for the Lord. Thus, I will connect with God daily. I will work with my faith group weekly. I will use my talents to serve the ministry. As Jesus makes my heart pure, He makes my future secure. This year, I will trust and obey, for His blessings are sure to stay. Support and pray for the mission of national transformation. Faithful's 2020 vision is Mighty Multiplication. Sa liwanag mo, di magkakatulad.
Since the start of this year, we have heard a lot of not so good news. Kota na nawa tayo. Given naman na po ang lahat ng ito and we are in the same boat. Pare-pareho naman po tayo ng nararanasan. Ganyan po kasi pag media, mas patok pag hindi maganda. Pero pag binaling mo ang camera sa kabilang banda, I have also talked to quite a few businessmen na mas lalong namayagpag ang business nila sa ganitong panahon. May mga talento na nadiskubre, kaya pala nila. Meron po mga estudyante na mas lalong gumaling because mas lalong marami silang natutunan in a given hours of time. Meron din po na mga churches na mas lalong marami ang naabot nila. May mga faith group na mas lalong tumibay ang kanilang mga relationships. Grabe po, maraming magagandang bagay din na naidulot ang ganitong panahon. Sana lang po, huwag tayong maging kuripot sa pagbibigay ng pag-asa. Huwag tayong paulit-ulit na puro negatibo ang ating sinasabi. Let's try to practice generosity. Let's talk about generosity to the max. Father, in the name of Jesus, we are so thankful for the gift of today. We know that in all things, gumagawa po kayo para sa ikabubuti ng inyong mga anak. Nawa po ngayong araw, buksan ninyo ang aming mga pananaw sa magagandang bagay pa rin na patuloy mong tapat na ginagawa at hindi kami matuon sa mga hindi magagandang bagay na dinanaranas po ng lahat po sa amin. Salamat sa regalo ng pananampalataya. Salamat sa pag-asa na dumadaloy sa amin na ibibigay din po namin sa ibang mga tao. Basbasan niyo po kami. In the name of Jesus, we pray. Amen. Generosity to the max. And this is the catch of our message. Pakisulat po ng mabuti at pakichat na rin po. Those who have been forgiven much, love much. Those who suppose, tingin nila, they have been forgiven little, love little. Pag-usapan po natin kung bakit may mga tao na sobrang kuripot sa maraming bagay. At may mga tao na wow, grabe, crazy, generous. Let's talk about generosity to the max. 2 Corinthians chapter 9 verse 13. Moreover, your very giving proves the reality of your faith. Na sinasabi ng talatang ito na yung mga generous, ang ibig sabihin, matindi ang kanilang paniniwala. At yung magiging generous pa lang, ang ibig sabihin, kailangan pagtibayin ang pananampalataya. I want to discuss with you 3 things today. Una, the wrong perspectives on finances. Pangalawa, the right perspectives on finances. At ang pangatlo, ano nga ba ang tamang perspectives ng merong generosity to the max? Let's start with number 1, the wrong perspectives on finances. Mali ito ito ang maling pananaw ng marami sa atin, kaya naman hindi tayo nagiging generous. 1 Timothy chapter 6 verse 10, ito ang sinasabi ni Paul kay Timothy na kanyang tinatrain na maging magaling na leader. So ito rin ang tinitingnan natin sa mga tao who will become the future leaders. For the love of money and what it can buy is the root of all sorts of evil.
So, hindi masama ang finances. Yung pagmamahal nito, yon ang pinagsisimulan ng kasamaan. Some already have wandered away from the true faith because they craved, look at the word, for what it had to offer. But when reaching for the prize, they found their hands and their hearts pierced with many sorrows. So, hindi lang po yung mahal ang finances ang napahamak, kung hindi yung may kinakrave. Nagkikrave ka ba for chocolates? Nagkikrave ka ba for, sweets? Merong mga tao nagkikrave for finances. And that led to them to a lot of sorrows. Sa pagpapatuloy, here's what you say to those wealthy in regard to this age. Don't become high and mighty or place all your hope on a gamble for riches. So ito ang wrong perspective tungkol sa finances. Para sa kanila, ang mas maraming money, those who have more finances, means that a person is more valuable, more secure, and more rooted in evil. So para sa maraming pong tao, parang wow, mas mamahalin ako ng mga tao pag mas marami akong money. Mas secure ako at walang makakatumba sa akin kapag marami akong money. At yung iba naman po, naku, ayokong yumaman kasi pag yumaman ako, baka maging masamang tao ako. Mali pong pananaw ang mga bagay na ito tungkol sa finances. Naalala ko po, meron po kaming isang malapit lang po dito sa aming bahay na sobrang marami pong money. Very, very influential. In fact, itong panahon ng pandemya, habang ang lahat ay medyo nagsastruggle, patuloy na nagpapatayo ng bahay ba yun? Hindi ata bahay yun eh. Kasi may pool pa, maganda po talaga. Pero nabalitaan na lang po namin isang gabi na after 1 year na nakalampas siya sa ambush, finally, na-ambush na po siya. So parang pagdaan namin, umiikot kami, sayang naman tong bahay na ito, sayang ang laki ng lahat ng property na wala namang nakikinabang. Hindi po ang halaga mo ay nakabase sa dami ng meron ka. At ang security mo ay hindi rin nakabase sa kung gaano karami ang finances mo. That's a wrong perspective on finances. Let's talk about the right perspective on finances. Ito ang tama. 1 Timothy pa rin po, chapter 6, verse 17. Sabi po ni Paul, instead, fix your hope on God. Huwag sa finances. Oo, kailangan natin yon, pero hindi yon ang Diyos natin. Hindi yon ang lahat-lahat sa ating buhay. Mayroong Diyos at doon tayo dapat tumutok. Tumututok tayo sa business natin, pero hindi tutok na tutok. Mas tutok pa rin tayo sa ating Panginoon. Let's fix our hope on God, the one who richly, look at the word, richly provides everything. Para saan? For our enjoyment. Maliwanag na sinasabi ng Apostol Pablo dito na ang Diyos ay nagpo-provide at ang nais niya maging masaya po tayo. 1 Timothy chapter 6 verse 18, tell them to use their wealth for good things. Be rich in good works if they are willing to give generously and share everything. Ang ganda ng naidulot ng mga ganitong panahon. Marami ang nagkaroon ng magandang puso, tumulong. Salamat nga po pala doon sa nagkakaloob, patuloy para sa ating mga proyekto na makatulong sa ibang tao. At ngayon po, pwede pa rin po tayo na mag-share ng ating finances para naman po sa mga families na gusto nating i-bless ngayong Pasko at mga bata na matuwa naman sila with our gifts of joy, right? So ano yung right perspective on the finances? Tandaan po natin ito, hindi kuripot ang Diyos. God provides. Ilang beses inulit sa binasa nating talata na ang Diyos nagkakaloob.
Na if there's one great author of generosity, siya yun. He has provided us with His one and only Son. God provides. At ang pinoprovide ng Diyos for our enjoyment. Meron bang magulang dito na ayaw mag-provide sa kanyang anak? May mga magulang ba dito na ayaw makitang masaya ang kanyang anak? God provides for our enjoyment. Sabihin mo nga, please, i-chat mo naman dyan. God provides for our enjoyment. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, and He wants us not to be depraved, but He wants us to enjoy. Pero, yung pinoprovide ng Diyos is not just for our enjoyment, it is also for our generosity. Sabi ni Paul, turuan mo yung mga namamayagpag na gumawa ng mabuti. Ako po, inuulit-ulit ko yon. I wanna have some more finances. Not just for me, but for my family. Yes, of course. Because I want them to know that our God is really a big, big God. But more than that, I wanna help other people. So, God provides not just for yourself. Hindi problema ng marami yung 12-12 na, wow, grabe, ang daming nabibili para sa sarili lang. Nawa, marami tayong mabili para sa ibang tao din. Generosity to the max. Magiging generous na nga itodo na natin. Tapos na tayo sa wrong perspectives, tapos na rin tayo sa right perspective. Ngayon naman, tingnan natin, ano nga ba ang perspective ng mga generous to the max, ng mga merong extreme generosity. Get our leaflets ready and let's take down notes. Wag lang sa notebook isulat, kung hindi pati sa puso. And after this, let's put God's Word into action. Kasi yung sumusunod, yon ang pinagpapala. I always tell my children, OBB, obedience, brings blessings. Who wants to be blessed now? Taas ang kamay. Thumbs up po. Yes. If we want to be blessed, it's now time to be generous. Let's also be generous dun sa mga magagandang salita ng pag-asa sa ating sarili at para sa ibang tao. Number 1 perspective. Generosity is an expression of love and gratitude. Number 2 perspective. Generosity is not just an expression, is a response, tugon, to being forgiven. And number 3, generosity is the purpose of prosperity. Expression, response, and purpose. Acts chapter 15 verse 11 says, "Don't we believe that we are saved because the Master Jesus amazingly and out of sheer generosity," zero in on the words, sheer generosity, moved to save us, just as He did those far from beyond our nation. Dapat isipin natin na ang Diyos napaka-generous. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya ang kanyang sarili mismo, ibinigay niya ang kapatawaran, hindi lang yon, binigay niya ang isang bagong buhay at pag-asa sa ating mga nananalig sa Kanya. And it doesn't stop there. John 1:16. In the Message translation, I like this. We all live off His generous bounty. Gift after gift after gift. Sabi po ng anak ko, meron po daw kaming dare ngayong Pasko. Kung ano daw po yung age, yun daw po ang dami ng regalo na ihahanda. Kahit daw po maliliit, basta ganun karami. Sabi ko, okay, ako yata ang may pinakamaraming regalo. Kaya nyo bang mag-prepare nito? But really, generosity is an expression of love and
gratitude. Na mahal tayo ng Panginoon, kaya naman ibibigay niya ang lahat para sa kanyang minamahal. At hindi naman siya nagpapasalamat sa atin, but anyways, merong mga pagkakataon at like to believe na nagpapasalamat din ang Diyos sa ating kabutihan. Kaya naman, hindi siya papayag na ang lagay, ikaw lang ang generous sa Kanya. Babalikan ka rin niya because He's also grateful for everything that you're doing for Him and for His people and for His church. Kwentuhan ko po kayo ng isang kwento na nangyari, hindi nung baby pa si Jesus, kung hindi nung nagmi-minister na ang Panginoong Yesus. In Luke chapter 7 verses 37 to 38, may isa pong babae na minsan po who was a sinner, when she had learned that Jesus was reclining at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with her hair off her head and kissed her feet and anointed them with an ointment. She was very generous with everything. With every money that she had, she bought perfume. Yun naman ang kinabubuhay niya kasi maging mabango siyang babae. Binigay niya yun kay Lord. Binigay niya rin yung kanyang pagkatao, yung kanyang kahihiyan, yung kanyang kalakasan at that particular time. Grabe, that's crazy generosity. That's generosity to the max. True generosity is a very practical expression of love. Wala kang makikitang nagsabing mahal kita, pero walang ibinibigay na kahit na ano sa'yo. Don't get me wrong, hindi ang sukatan ng pagmamahal ay kung gaano ka material na bagay na dami ang ibinigay sa'yo. Pero yung oras, yung panahon, yung pangunawa, yung pagpapatawad, kung mahal mo, you'll be generous really in the true essence of the word. When you are generous, you give your all, yet you always feel as it costs you nothing. Magbibigay na rin lang, bigay na pati puso, bigay na todo. Pero ang totoong generosity, hindi nagbibilang at hindi nabibigatan. Yung parang binigay mo na, pero parang wala pa din. Hindi nagbibilang na, grabe, ginawa ko to, ginawa ko to, ginawa ko to. Forget it. Forget it. Ikaw din ang mahihirapan pag binibilang mo kung gaano karami ang ginawa mo para sa Kanya. Just do it. Tandaan mo, ang Diyos ang magbibilang para sa iyo. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, yung parang, bibigay ba o hindi? Papatawarin ba o hindi? For God loves a person who gives cheerfully. Kung yan ay true generosity at generosity to the max, ekspresyon yan ng pagmamahal at ekspresyon yan ng pasasalamat. If it's not a cheerful giving, sorry, I don't think God will honor it. O ito na nga, I don't think God will ever be honorable with that. Ang totoong generosity, may pag-honor sa binagbibigyan mo. And what's more honorable if it's an expression of love and gratitude. Generosity the max, that's an expression of, yes, love and gratitude. Kung nagpapasalamat ka sa magulang mo, you'll be generous to them. Kung nagpapasalamat ka sa mga kapatid mo, you'll be generous to them. Kung nagpapasalamat ka sa discipler mo, you'll be generous to them as well. Generosity is a response to being forgiven. Tandaan po natin itong mabuti.
yung babae kanina, kaya naman niya binigay ang lahat kasi sobra niyang naranasan ang pagpapatawad ng Panginoong Jesus. Generosity is a response to being forgiven. If you have never experienced how is it to be loved and accepted and be given another chance, the same thing is true. You will never be able to do it to other people. Pero kung ikaw, katulad ko, hindi maganda yung past, miserable, down and out. Pinulot ng Panginoon, pinatawad, binura ang nakaraan, and because I am so grateful to Him, and even until now, I am still thankful that I have been forgiven. Hindi lang noon, kung hindi araw-araw na sumasablay, palagi pa rin pinapatawad. Anong magiging response ng puso ko? Hindi ba maging generous din sa sarili ko at sa ibang tao? Luke chapter 7 verses 44 to 47. Then turning toward the woman, He said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house, and you gave me no water for my feet." Naghahanap. "But she has wet my feet with her tears and wiped them with their hair." So gusto pala talaga ni Lord yung mga very intimate services natin sa Kanya. It's good to serve the church. It's good to serve other people. Pero iba pa rin yung intimate moments with the Lord. Yung prayer mo, yung personal worship mo sa Kanya, yung paglalambing mo mismo sa Panginoon, hinahanap-hanap din yan ng Diyos. "You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore I tell you, all her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little." Alam niyo po yung pinag-uusapan dito na forgiveness? Hindi yung katulad ko, marami akong blunders. Kaya parang ang dami kong kapatawaran na pinagpapasalamat. It's not just that. Kung ano ang tingin mo sa sarili mo dati. Kung ang tingin mo okay ka lang naman, you will never appreciate the forgiveness of Jesus. But if you feel in your heart of hearts the reality that you are nothing and that you amount to nothing, even if you're so good before, then you will appreciate the forgiveness of the Lord. Then you will love God more. Pero kung kaya mo pa, namamayagpag ka, okay na okay ka pa, you will never be appreciative of God. Kaya nga, sana maintindihan po natin that the forgiveness of God is made possible in Jesus Christ, as He is the fountainhead of all generosity. Pag naiisip mo na ikaw na ang pinaka-generous sa lahat ng tao, tapos ginawang ka pa ng hindi maganda, stop lang. Hindi ikaw. Kaya ka lang naging generous sa kanila is because of the example of Jesus in your life. Kaya mas madali ka makakapag-move on at makakapagpatawad at makakapagbigay. Kasi tatandaan mo, lahat ng meron lang po tayo ay galing lamang naman talaga sa Kanya. This is what Jesus did for me, and this is what Jesus did for every one of us. He paid the debt that we could never repay. He wiped away the blot that we could never erase. He lifted us to great heights that we could never attain. All this with big price paid for us. Pag naisip mo kung gaano kadami ang meron ka ngayon
At kung bakit ka nandyan sa kinalalagyan mo ngayon is because of what Jesus did on the cross. Lalambot ang puso mo. Maiintindihan mo na kung hindi dahil sa kapatawaran ng Diyos, walay tayo. Generosity is always His initiative. That you can just give everything that you're giving to Him because He started it first. That the reason why we are able to do this and that to other people is because Jesus started it first. He did this and that to you. At yung mga nakakalimot nito, hindi talaga natin ito magagawa sa ibang tao. Kasi nakalimutan natin na tayo ang inuna ng Diyos. At kung tayo ang inuna niya, at nagawa niya sa atin, the worst of all the unbelievers, we can also do this by His power and His grace to other people. 2 Corinthians 9:13. As a result of your ministry, they will give glory to God. For your generosity will prove to them and to all believers that you are obedient to the good news of Jesus Christ. Pag talagang naintindihan mo ang ibig sabihin ng good news, that Jesus loves you, Jesus died for your sins. There's forgiveness for all the blunders, and there's new life. That amazing grace, yun pa lang, pag na-value mo yun, magiging generous ka in everything that you are doing. At pag naintindihan mo, that His generosity is nothing compared to everything na gagawin mo sa ibang tao, jackpot ka na. Pag naisip mo what you have received and what He has done for you, that will push you to be generous to others. Generosity is a response to God's amazing grace, to God's amazing forgiveness. Generosity to the highest level, generosity to the max. It is not just an expression of love and gratitude. It is also a response to His forgiveness. The third one, generosity is the purpose of prosperity. Thumbs up naman po if you want to be prosperous this coming year. Or pinagpala ka na ng Panginoon. Totoo naman, pag binilang mo yung mga blessings na meron ka, pag binilang mo yung mga dami ng fights na naipanalo mo through Jesus, you will know that you are really blessed and prosperous. Move on din po. Tandaan, kapag, ito yung gusto kong panoorin yung paglubog ng araw at pagsikat ng araw, nalulungkot talaga ako pag gumagabi. Pero alam ko, itutulog ko lang to at sisikat ulit ang panibagong umaga. Yung mga nawalan, wag po tayong mag-alala. Mabuti po ang Diyos. And as we declare it and as we believe it, God will prosper us. As He prospers our souls first, He will prosper our finances next. May amen po ba dyan? Luke chapter 7 verses 42 to 43. Since neither of them could pay Him back, this is referring to the story of Jesus, no? The money lender said that they didn't have to pay Him anything. Which one of them will like Him more? Simon answered, I suppose it would be the one who had owed more and didn't have to pay it back. You are right, Jesus said. So ito po ay kwento ng isang tenant, isang worker, na malaki po ang pagkakautang niya sa boss niya. Pero dahil sinisingil siya at hindi siya makabayad, nagmakaawa siya
Alam mo, ang ginawa ng boss niya, o sige na nga, isipin mo na yung pinakamalaki, 50 million. Okay na, binibigay ko na sa yung 50 million. At dahil hindi na siya magbabayad ng 50 million, sa palagay po natin, di ba savings yun? Kung maka-raise up siya ng 50 million at magtrabaho siya, savings na yun. So that means he's prosperous, di ba? Pero alam niyo po yung ginawa niya? Yung mga may utang sa kanya, di niya napatawad. Hindi yun 50 million na. Yung isa 1,000, yung isa 5,000, yung isa 10,000. Anong sabi ng bossing niya sa kanya? Pambihira ka naman. Pinatawad kita ng 50 million, pero yung iba, ang liit-liit lang, hindi mo pa nagawa. Pero pag totoo naman pag naisip mo na, Lord, sobrang laki ng pinatawad mo sa akin, sobrang ng blessing na tinanggap ko sa iyo, sino ako para hindi i-bless at maging generous sa ibang tao? Nawa po pang magbibigay tayo, hindi naman yung pinakaluma at gunit-gunit na. I think the less fortunate people also deserved something new. Na pinaghandaan, hindi pinaglumaan. Baka din po hindi yung pinakamura, minsan lang sila makatanggap ng the best. Baka naman po, sa ating mga matatanggap ngayon, let's share the love. Let's be generous to these people. Luke 7:50, but Jesus said to the woman, because of your faith, you are now saved. May God give you peace. I'd like to imagine that this woman has been made rich by God. Pinrosper siya ng Panginoon. Isipin mo na may kapayapaan ng isip mo, makakapagtrabaho ka ng maayos noon. You'll be very productive and very creative. Isipin mo yung nakakagising ka na walang condemnation sa puso mo, na inayos niya ang tingin mo sa sarili mo, you'll be prosperous. Makakagalaw ka ng mas maayos, magiging confident businessman ka or businesswoman. Diba? Kapag naisip mo yung generosity ng Panginoon sa'yo, you'll be in a better position to add value to yourself and add value to other people. Naniniwala ako dito. Nawa maniwala rin po kayo at maranasan niyo po yung pinaniwalaan natin ito. That God's forgiveness leads to true prosperity. Imagine, canceled debts, pinatawad ang utang mo. Naranasan namin yan Paano binayaran ng Diyos ang utang mo? Yung pinagkakautangan mo, hinipo niya at binigyan ka ng ng leeway, ng grace, ng favor. Yung forgiven sins na ang bigat, di ka makatrabaho, tulala ka, pero pinatawad ka. Yung better perspectives, nagbabasa ka ng Bible, na iintindihan mo na ang sabi ng Diyos, huwag mong gastusin ng buo, mag-save ka, mag-ingat ka, huwag kang mambababae, huwag kang manlalalaki. Diba na-spare tayo sa maraming gastos at hirap? Aba, totoo yun. Pag marami kang girlfriends, sabay-sabay, maggastos din yun. Yung perspective sa buhay na mag-ipon, mag-invest, tumulong sa ibang tao, tas babalik sa'yo, ay grabe yun. Yung restoration ng health, yung pagfa-fasting na may magandang benepisyo, yung mga relationship na may pagpapatawad, pag-uunawaan, ikaw sa magulang mo, ikaw sa anak mo, ikaw sa asawa mo. Totoo lang. If we understand what we have been meditating na words of the Lord, young people, if you wanna be prosperous, bata pa lang kayo, lay the foundation. Ang tamang pagtatrabaho, ang tamang pananaw tungkol sa finances, you will be made prosperous by God. Pero tandaan, ang generosity ay purpose ng prosperity. This is now the big blow. 2 Corinthians 9:11. Together, let us read regardless of where you are. Focus din po sa online worship. At kung may time, pwede din naman po sa on-site natin. Every other Sunday nga lang po.
But please, baba muna po yan. Let's be generous with our time with the Lord. Ito ang time na walang mga iba-ibang iniisip. Baba ang ibang mga bagay-bagay. Let's focus on the Lord. You will be enriched in every way. I want this to happen in my life. Bakit kanya i-enrich? Bakit kanya ipopromote? Bakit ka magkakaroon ng benta? Bakit ka magkakaroon ng maraming customers at clients? You will be enriched in every way. To be generous in every way. Bahagi na natin ng iba, ng pagpapala na meron tayo. Kaya marami yan. Huwag mong i-hoard. I-share. Which through us will produce thanksgiving to God. Pag may isang pamilya na nabiyayaan ng pagpapalan galing sa iyo, hindi ba magsasabi silang, Lord, salamat po. O di ba kung marami tayong magkakaloob, marami ang magpapasalamat sa Diyos. But take note of this and listen to me on this, please. As the Lord prospers us, we will come into money and comforts. That's true. Habang sumusunod ka sa Panginoon, habang nagsiserve ka, dumadami nga lang ang pinagsiservan mo, darating at darating ang finances. That's a fact. With more than money and spaces and comforts that you'll ever need, God will give you that. Naalala mo si YOD ka noon? Naglalakad ka papunta sa church. Ano na ngayon? Nakasasakyan ka na, hindi ba? Naalala mo noon? Hirap na hirap ka kung may pang tuition fee ka o hindi. Pero ano ngayon? Executive ka na, hindi ba? So, totoo yun. God's generosity led you to prosperity, but it doesn't stop there. More than money and space, what becomes more and more precious is our time. Can we be with more people? Can we be with people instead of doing things for them? Nung bata, nung si YOD, maraming lakas, pero walang pera. Nung naging young pro, may lakas, may money, pero walang oras. Nung nag-senior na, may money, may oras, pero wala nang lakas. Nawa po, maintindihan natin ito, na habang pinagpapala tayo ng Diyos, the generosity doesn't have to be money only or things that we share or the words that we say. But generosity would also be your time. Saludo tayo dun sa mga professionals na nagsaserve pa rin sa church. Baka naman ikaw, musician, dancer, video editor, ano man talento na meron ka, baka pwedeng ibigay mo yung oras mo at yung lakas mo habang pwede pa to serve the Lord and join us in reaching more people through this online and on-site service. Matthew chapter 1 verse 23. Ang pangalan ni Jesus is also Emmanuel, God with us. Ibig sabihin, He's the richest God on earth. He had everything, but He chose to be with us. When we choose to be with people, we will become more like Jesus. You know what Jesus did? He left heaven just to come down and be with us. If we have been forgiven much, then we will be extremely, extremely generous. Let's think, reflect, and apply. As we give our wholehearted worship today, as we think about sharing with Him our time, our finances, and our strength, let's think about this. Have you been forgiven much or little? Sa totoo lang, malaki ba ang utang na loob mo kay Lord? Have you been generous with your finances? Have you been generous with your forgiveness? What about your time? Marami mang hadlang sa
aking pagsunod at kadalas ay napapago. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit paano susukatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Pusang angkinin, buhay na laan, para lamang sa iyong kaluhuran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit paano susukatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano bang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ako. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari. Buong kagalakan, ikaw ay paglilingkuran. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari. Buong kagalakan, ikaw ay laging paglilingkuran. Mahihirapan man, kahit paano susukatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala, ikaw ang gantimpala ko. This is my Bible, and God's generosity has all been revealed here. Ito palang sobrang yaman na sa karunungan, at kapag ginawa mo, talaga naman aangat ang iyong buhay. If today, this is your first time to be with us, and you think that you have not yet been forgiven by the Lord, we want to pray with you. Kung ito rin naman yung panahon na parang feeling mo na focus ka na lang dun sa wala, hirap, pagod, baka ito rin yung panahon na ma-refresh ka, maalala mo ulit kung gaano kabuti ang Diyos at hindi mo pa siya talaga lubusang nararanasan at pwede kang bumalik ulit sa Kanya and give Him your time. Or ito rin yung pagkakataon para sa maraming mga generous na po dyan na you have been generous with your finances, you have been generous with others, but not like that woman that we have talked about, na very intimate kay God, that you're so generous with your whole heart to Him, na hindi mo na nararamdaman yung pagod, hirap, at bigat. I'm just inviting every one of you to pray with me from the heart. At pag nanalangin po tayo sa ating mga kasama ngayon,
let's really pray. Naniniwala ako na kahit dyan sa bahay mo, kahit saan ka nandun, kayang iparanas ng Diyos sa'yo kung gaano siya ka-generous sa pagmamahal at pagmamalasakit at pagpapala sa'yo. Kakaiba siya. Subukan natin. Subukan mo. Father, in the name of your generous Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, pamilya po kami na humihingi ng tawad sa inyo. We once again accept you as our Lord, as our Savior. Deliver us from all this pain, fears, and doubts, and even sickness. We are holding on to your promises, and we're trading our sorrows for your joy. Pinipili namin ngayon na maniwala dahil totoo ka naman talaga. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng hirap at pagod at pag-aalala. At tinatanggap namin mula sa iyong generosity ang lahat ng kapatawaran, lahat ng pag-ibig, at ang pasasalamat mo rin sa amin at yung prosperity na pinangako po ninyo. Kontrolin niyo po ang paggamit namin mula sa araw na ito ng mga pagpapala ninyo. Pagpapalang finances or pagpapala sa oras at pangangatawan kalusugan. Salamat, inihipo mo ang lahat ng aking mga kapatid na maalala namin na those who are generous are really proving the greatness of their faith. And that we have been forgiven. We have been tremendously blessed by you, Lord. Kaya naman, mas magmamahal kami ng todo-todo. Walang limitasyon kung paano kami rin minamahal mo ng walang kondisyon. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Pagpalain niyo ang buong bansang Pilipinas. Dinedeklara ng bibig namin hindi puro hirap, kung hindi ito ang panahon na mararanasan namin ang iyong kabutihan at kasaganaan at kagalingan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Meron pong nag-iintay dyan po sa breakout room, nandyan po ang link, pagkatapos po ng 10 o'clock service. Or, kung naririnig mo to after the 10 o'clock service or anytime, pwede po kayong mag-engage sa amin. We want you to be a part of our faith group. Sama ka po sa amin. May pang lalaki, may pang babae, kahit ano. We can be there to reach out to you to strengthen your faith. Generosity to the max. God bless you, faithful, whether on-site or online. See you again next week.